Ay, ano ang pagkakaiba ng mga profitable traders sa mga nagfi-fail na mga traders? Sabi nila, trading plan lang daw. Sabi nila, strategy daw. Sabi nila, emotions lang daw. Pero, sobrang mas malalim talaga yung pagkakaiba nila. And, pag-uusapan natin yan sa video na to. Dito sa video na to, bibigyan ko kayo ng 5 differences ng mga profitable traders and sa mga nasusunugan ng mga traders. So, ready ka na ba? Let's go! So, isipin mo, no, ganito lang yan. Nung nagsisimula ka, like kang nasusunugan, or nananalo ka minsan, pero hindi ka naman talaga profitable. So, ang kailangan mo lang daw gawin, according sa mga experts or kung sino man, is baliktarin mo lang yung mga ginagawa mo. Which brings me to my first point, ano bang ginagawa ng mga nasusunugan ng trader? Hino-hold nila yung mga losing trade nila. For example, dito, nag-buy ka dyan, tapos bumaba. Anong sasabihin mo? Ay, aangat yan. Sure, tigi. Ayokong magkaroon ng talo eh. Hintayin ko na lang umangat yan. Eh, bumaba pa. Ano nang gagawin mo? Naku, masyado na itong mababa para i-stop loss ko. Hindi, aangat yan. Magre-reverse yan. Eh, bumaba pa. Anong sunod mong gagawin? Andyan na yung magdadasal ka na. Andyan na yung kakausapin mo na yung mga mentor mo, kung ano gagawin mo. Andyan yung may promise ka pa kay Lord na next time hindi mo na ulitin to, basta i-reverse lang niya yung market. Huwag kayong mag-alala. Alam niyo ba't ko nalaman yun? Kasi ganun ako dati. Hino-hold ko yung mga losing trades ko, wishing na talagang mag-reverse sila. So ngayon, kung ginagawa ng mga losing traders yun, babalik ta rin mo lang yun. Paano? Eh di mag-hold ka naman ng mga winning trades mo. O, di ba? So what if kung natatalo ka na, nag-stop loss ka, talo ka, tapos na. Pero kung nananalo ka at diretso, gaano kalaki kayang profit yung makukuha mo? Ang tanong, madali ba yun? Ang sagot, hindi siya ganun kadali. Bakit? Kasi we are trained na minsan lang tayo mananalo. Di ba nga? Lagi tayong talo, laging red. Lalo na kasi pagkapasok mo, red agad. Kaya minsan pag nagiging blue na agad yan, di ba? Gusto na natin kunin na agad. Dahil sa dami ng talo natin, pag nag-blue yan, sabihin natin na mas okay ng blue ka siya red. So, sobrang messed up talaga ng psychology natin, ng trading psychology natin. Kaya, napakahirap para sa atin mag-hold ng winning trades. Kasi, sabi nga nila, di ba? Bakit ko i-hold? Paano maging pera na yan? Pira na, naging bato ka. So, ano bang mindset para makapag-hold ka ng mga winning trades mo? Number 1, para matraining mo yun, is i-adjust mo lang yung SL mo. So, for example, ito yung buying trade mo. Umangat siya. Dito yung SL mo, di ba? Nasa baba. I-adjust mo sa break-even. Okay? So, matitrain yung mind mo na okay na ako kahit break-even lang. Kung ayaw mo naman ng break-even, itaas mo lang din ng konti. Para at least may konti kang profit. So, itaas mo lang ng itaas. Ang wag na wag mong gagawin is i-close mo. Pero syempre, again, ako lang to ha. Baka sabihin na naman ng iba dyan ha. Mali. Dapat pagkalagay mo ng SLTP, set and forget na. So, ibig sabihin, wala talagang black and white sa forex trading. Walang tama, mali. So, depende lang din sa ito. So, sinasabi ko lang yung akin. So, yun, iangat mo lang ng iangat yung SL mo. So, yung iba gumagamit siya ng trailing stop na automatic. Ako naman, usually ginagawa ko, manual lang. So, yun yung way para mag-practice ka mag-hold ng mga winning trades mo. Kasi, mali mo, di ba, umangat ng konti, okay ka na sa profit na yun. Paano kung diretso umakyat yan? Kahit natalo ka ng 8 times, 7 times, kaya mo pa rin maging profitable basta maka-hold ka ng mga winning trades mo. Which brings me to my second point. Most traders na hindi successful, anong ginagawa nila? They add to their losing trades. Sinasabi ko bang mali yun? Hindi, kasi depende rin yun. Ako minsan, nag-a-add din ako sa mga losing trades ko. Pero hindi siya out of hope. So let's say nag-buy ako sa price na to, eh bumaba yung price. Hindi ka sure kung bababa siya dire-diretso or aangat. Kasi hindi naman dapat siya pupunta sa price na yun. Pero sinabi mo, Sana umangat. Sige. Para may income ako pag umangat, magbabay ulit ako. eh bumaba pa. Tapos nag-buy ka ulit. Nag-buy, nakailang buy ka na. Diyan mostly nasusunog yung mga tao. Kasi paano ba yung galaw ng market? Sinasabi nila, ganun daw. Ganun naman yung galaw ng market ah. So imposible talaga yan na tutuloy-tuloy bababa. At some point, magre-retrace yan, aangat yan, bababa yan, magre-reverse yan. Pero hindi mo talaga malalaman
kailan. Magulat ka na lang, ubos na yung account mo. So ano naman kabaliktaran nun? Yung kabaliktaran nun, yung mga successful traders, most ng mga successful traders, nag-a-add sila sa mga winning trades nila. Alam mo ba yung mga brokers, sobrang nagka-catch ng attention sa kanila kapag may trader na nag-a-add sa mga winners nila. Kasi sobrang bira yun. Ano ba usually mangyayari? Tipin agad. Kasi panalo na eh. Bakit pa ako mag-add? Eh kung bumaba pa yun, talo pa ulit. So actually, tinry ko yan and pinakita ko rin sa isang video natin ito. Check mo. Kaya hindi ko talaga recommend yung ganyan. Malalaman nyo in detail sa video na yan. Yung ginagawa ko, and yan din yung ginagawa ng mga karamihan na pumapasa sa mga prop firms. Kaya merong iba, may mga ilan silang talo, let's say mga 5, tapos may isa silang panalo, yun na yung nagpapasa sa kanila sa prop firm nila. Hindi mo naman kasi talaga kailangan ng mataas na win rate. Usually, ang kailangan mo lang talaga is makatsyempo ka ng home runs. Yung mahabang pangat, nag-buy ka, or mahabang pababa, nag-sell ka. So, speaking of prop firms, meron ako in-interview na coach dyan, si Coach Tim Mocho. 88. Panoorin mo lang tong video na yan kung gusto mo matuto pa about prop firms. Punta na tayo sa number 3. Usually, ang ginagawa ng mga nagwa-wipe out ng mga traders o yung mga nag-fail na traders, they are trading against the trend. So, let's say, ganito, pababa ng pambaba yung price. Sabi nila, pababa na baba. Sobrang baba na to. Bili tayo dito. Diba? Baba ng baba. Bili ng bili ng bili ng bili. Bakit kaya ganun usually yung mindset ng tao? Kasi driven tayong bumili kapag may mga discounts. Sabihin na lang natin, may nakita kang magandang jacket sa H&M. Diba? Tapos nakita mo yung presyo. Gusto ko to. Pagkakita mo sa presyo, 3,000. Naku, hihintayin ko to mag-sale. Diba? Ganun tayo lagi. Gusto natin bumili kapag may sale. Tapos pag bumaba ng 2,500, ano sabihin mo? Bababa pa yan. Gusto mo bumaba pa, di ba? So, pag nag-2K na, yan, bibili ko na. Binili mo. Tapos naging 1,000, naging 500. Anong mangyayari sa'yo? Mababad trip ka. Kapag may mga buy one, take one sa supermarket, kapag 50% off sa sabon, di ba? Binibili natin yan kasi mahilig tayo sa mga discount. Pero hindi yan pwede sa forex trading. Usually, kapag bumababa yung price, ang ginagawa talaga dyan is nagsesell pa tayo. Kapag umaangat yung price, ang ginagawa pa natin dyan is nagbabay tayo kasi we are trading along with the trend. Pwede mo namang sabing buy low, sell high, pero kasi napakalalim ng phrases na yun na buy low, sell high. Sobrang technical nun. So, hindi natin pag-usapan yan sa video na to, siguro sa mga ibang mga videos. And number 4, isa sa mindset ng mga non-successful na traders is kailangan nila ng more strategy, more knowledge, and lagi sila naghahanap ng holy grail para maging successful daw sila. Kapag ang nangyari, may nakita silang strategy at nag-fail yun ng ilang weeks, anong gagawin nila? Hanap sila ng bago or magdadagdag sila ng bago. Dagdag, hanap ng hanap. Strategy hop ng strategy hop ng strategy hop. More knowledge. Pero usually saan sila babagsak? Babagsak din sila dun sa pinakasimpleng strategy kung saan sila hiyang. And then yun na lang din yung itetest and verify nila. Then dun sila magiging successful. Akala kasi ng iba, the more complicated your strategy, the more profits. Akala nila yung mga malulupit na traders, meron silang alam na hindi namin alam. No, tama naman yun, pero hindi lagi. Ang pinakamarami, yung mga successful traders, hindi strategy. More on experience talaga. And sa sobrang dami nilang experience, nabibuild na nila yung sobrang lupit na market intuition. Kasi kahit anong strategy dyan, wala talagang perfect. Wala talagang 80-90% win rate na strategy dyan. Siguro in a week, pwede ka mag 90%, 80%. Pero in 1 year, in 5 years, hindi siya pwede mangyari. So, ano kailangan para maging successful na traders? Hindi sobrang daming strategy. Ang kailangan is sobrang daming experience para mabuild mo yung market intuition mo. And pupunta na tayo sa number 5. Yung mga nag-fail na traders ay wala silang self-awareness. Mostly ng mga decisions nila driven by emotions lang, driven by their peers, driven by yung nakita nila sa YouTube or sa nakita nilang analysis dun sa Facebook, and then sinusundan lang nila blindly. Isa sa mga pinaka-important na bagay para maging successful tayo is self-awareness. Lagi tayong magtatanong sa sarili natin, bawat may nafe-feel tayo. Tatanungin natin sa sarili natin, i-question natin sa sarili natin sa mga experiences natin. Kung bakit ba natin naisip yun, bakit ba natin na-feel yun.
Bakit tayo nag-buy? Bakit tayo nag-sell? Kaya very important din talaga yung pag-journal. Kasi usually kapag nag-umpisa ka pa lang, wala ka pang awareness habang nagtitrade ka. Kasi sobrang into it ka. Gusto mo ng profits, ayaw mong matalo. Ang daming emotions involved. Kaya after, nung medyo nahimasmasan ka na, nakapag-relax ka na, doon mo lang marirealize na, sobra pala akong kinabahan ng time na to. Hindi pala ako naging patient nung time na to. So yun yung tatanong mo sa sarili mo, bakit kaya nung mga times to hindi ako naging patient? Siguro kasi na-excite ako. Siguro kasi may problema ako sa pera nung time na to, kaya gusto kong pumasok agad, tapos nagbakasakali na lang ako. So kapag nagbakasakali pala akong gano'n, hindi pala maganda yung result. So kailangan pala mas maghintay ako. So yun yung mga questions na tatanong mo lagi sa sarili mo. Di ba nga, insanity is doing the same thing over and over again, but expecting a different result. Kaya ang lagi ko sinasabi sa channel to is we have to test, verify, and polish. Not just your strategies. Siyempre, kailangan yun sa strategy, pero also yourself. Kapag self-aware ka, dun mo makikita na nagsa-strategy hop ka pala. Baka naman naghahanap lang talaga ako ng holy grail. Baka feeling ko laging grass is greener. Talon ka ng talon ng mentor, talon ka ng talon ng strategy. Yung pala, ang kailangan mo lang pala talaga is to backtest your strategy 100 times, 200 times, or to forward test through demo accounts para ma-build yung confidence mo. Therefore, kapag na-build na yung confidence mo, hindi ka na masyadong kakabahan, mas okay ka na, mas relax ka na. So, therefore, mas maganda yung results ng magiging trades mo. So, ikaw, tingin mo, nag-agree ka ba sa 5 points na yan? Kung gusto mo pa matuto kung paano mag-forex trading in detail, check mo lang yung link sa baba para masendan kita ng training. And dyan, makikita mo rin yung details ng 30-minute trader program. And if meron kang sapat na kapital na around 6 to 8 figures, and gusto mo mag-avail ng one-on-one forex coaching with me, ayan, click mo na lang yung link sa baba para makapag-book ka ng call with one of our coaches. Kita-kits!